So, hello guys. So, today is not a good day for us. So, dediretso na ako kasi walang edit-edit yung mga video ko. Kasi nakapagpahinga na yung utak ko, nakapagpahinga, nag-countdown na ako. So, for today's video guys, isi-share ko lang sa inyo yung mga naganap ngayon dito sa bahay. So, kasi ako nagtatrabaho ako, 2 jobs ang trabaho ko, 2 jobs. So, ang naiiwan lang dito sa bahay ang aking anak. So, ang nangyari is, muntikan na kami guys. Muntikan ng masunog. Which is, nagumpisa na talaga. Sa awa ng Diyos at hindi pa talaga inano ng Diyos. Hindi pa kami pinabayaang mag-ina. May nakatulong sa kanya at nagtawag siya ng tulong. Buti na lang talaga ay may tumulong agad sa kanya. So, nung tumawag siya sa akin na mami, uwi ka rito kasi nagkasala ako. At narinig ko na yung background sa phone na nagaano na yung fire alarm at saka dami ng boses, kaguluhan dito sa loob. Sobrang para akong lumilipad. From second floor, talagang tinakbo ko yung hagdan palabas, umuwi at tumakbo ako pa uwi. Talagang ang takbo ko hindi ko lubos mano kung paano ko narating yung bahay na sobrang bilis. Sobrang bilis. Kasi yung iniisip ko, pagkita ko pa lang sa building na punong-puno na ng usok, pag entrance ko pa lang, talagang yung unang iniisip ko yung anak ko, kung nasana ano nangyari sa anak ko. So pagpasok ko guys, tinatry pa nila akong hawakan dun sa loob, kasi sa labas pala, kasi nandun lahat ng mga tao. Yung tanging hindi ko nakikita yung anak ko. So sobrang nag-alala ako. Hinahawakan nila ako kasi ayaw nila akong papasukin kasi nga daw marami ng mga taga fire department dito sa loob. So syempre ako, nung hindi ko nakita yung anak ko, talagang kumawala ako sa 2 taong naghawak sa akin. Kumawala ako at sabi ko sa kanila, kailangan kong puntahan yung anak ko. Hindi ko alam kung ano nang nangyayari. Pagdating ko dito sa bahay guys is, nakita ko yung anak ko na sobrang itim na ng mukha. Na takot, nanginginig. Nanginginig siya sa takot. At saka yung mukha niya talagang binalot na kasi yung usok maitim na eh. Umitim na yung usok. So parang pati mukha ng anak ko talagang sobrang itim na. Na hindi ko na maintindihan. Talagang hinila ko na siya. Ayaw pa niyang lumabas sa loob. Ayaw niyang lumabas. Parang labas, pasok siya. Tumatakbo na hindi. Siyempre na ano ko yun kasi siya lang mag-isa dito. Siya lang yung may ano. Tapos siya pa yung may kasi. Nagluto kasi siya. Tinawagan ko siya na pumunta dun sa pinagtrabahoan ko. Malapit lang naman. Kasi may bibigay akong pagkain sa kanya. Akala ko kumakain na siya. Tapos na siyang kumain. Yun pala nagluluto pa lang siya. At nakalimutan niya ring patayin yung oven. Which is, may kawali, may mantika. So, ang nangyari ngayon, pagbalik niya, syempre, naglakad lang siya papuntang pinagtrabahoan ko. Tapos pabalik dito, naglakad lang din siya. Kaya sobrang, buti na lang talaga, Diyos ko Lord, hindi pa kami pinabayaan ng Diyos. May Diyos pala talagang lagi nagbabantay sa amin. May tumulong agad sa kanya. Sabi nga nung isang Pilipino na tumulong sa kanya, tumatakbo-takbo na yung anak ko, sumisigaw ng tulong. Parang hindi na alam ang gagawin. Talagang pagdating ko dito, yung anak ko nakapaalang. Hindi ko talaga, bahala na siguro kung ano yun, basta safe lang yung anak ko. Doon ako sobrang takot na hindi ko maintindihan yung nararamdaman ko, yung nakita ko yung anak ko na binalot na yung buong katawan niya, mukha niya binalot na ng usok, na itim na talaga. Sobrang itim na talaga. Siya dito nagumpisa kasi dito nga siya nagluluto. Ito yon. So ito talagang ano na siya. Yan, wala na. Nag-ano na yan siya. O, tignan mo yung usok. Ano na yan? Ganyan. Paakyat dito. Dito na nagumpisa. Buti na lang may tumulong agad.
Ganyan, may tumulong agad. Pero buong bahay talagang binalot yan ng maitim na ano. Pero thanks God lang talaga na kahit ganun pa man, safe yung anak ko, safe kami lahat, safe yung building kasi, Diyos ko Lord, hindi ko alam kung saan. O, ganito. Yung mga ganyan yung nagsiliparan, ganyan yung sitwasyon na sa loob ng bahay namin. Kahit doon sa washroom, ganun din. Ganyan din yung nangyari. So, wala naman kaming penalty na babayaran. Ito, nag-ano siya, oh. Parang, ito lang talaga. Ayan. Sunog yan. Pati doon sa loob, sunog na yan dyan, oh. Ganyan, sunog na yan. Kaya, ang mangyayari ngayon, hindi muna kami gagamit dito hanggat hindi yan maaayos. For safety na lang. For safety reason. Kasi dito, tingnan mo, oh. Ayan, nag-umpisa na siya dyan. Kasi, pag ito'y nag-umpisa, guys, delikado talaga. Pag kahit konti lang, kasi lahat ng buong building ay may exhaust fan. So, ang mangyayari, mabilis kumalat yung apoy. Sobrang bilis ang ng apoy. Kasi lahat may exhaust fan. At saka yung mga building dito sa Canada, lalo na dito sa mga apartment na to, build siya by wood. So, buong nito is kahoy. So, isang pagkakamali, talagang wasak lahat. Talagang wasak. Kasi, kahoy lang to eh. Kahoy lang siya. Lalo na yung parang medyo hindi siya bago na apartment ito. Hindi siya bago. Kaya, sobrang takot ko talaga. Yung takot na para sa anak ko, para sa sitwasyon niya dito, na hindi ko pa siya nakita nung pag-entrance ko. At saka yung takot sa sitwasyon namin dito, kung saan na lang kami pupunta. Kung nagkataon, paano na kaming dalawa, kaming mag-ina. Kami lang magdalawa dito. Wala kaming ibang relatives dito na mapuntahan. Hindi ko alam talaga. Ngayon, nandito ako sa bahay, maglilinis kami. Lilinisin namin yung buong bahay kasi ang itim, pati carpet, sinagsilaglaga na nga yung mga sobrang itim na niya. Talagang hanggang ngayon hindi pa ako makakakain. Nandun pa yung takot ko, parang nanginginig pa rin ako. Nandun pa rin lahat. Hindi ko alam kung hindi ako nakapasok ngayon, which is okay lang. Wala akong pa ngayon. Kung makapasok ako, hindi ko pa iniisip yan kasi mas priority sa akin yung kalagayan at sitwasyon ng anak ko kasi hindi ko pa alam. Kasi yung anak ko is asthmatic yan. Hindi ko alam kung wag naman sana na maapektuhan yung lungs niya dahil nagkulong siya dito eh. Parang hindi talaga niya iniwan yung unit namin. Hindi niya iniwan yung unit namin. Talagang nag-stay lang siya rito. Saka na siya lumabas nung hinila ko na siya palabas. Parang tumatakbo lang siya at tinitingnan ako. Sabi ko nga sa kanya, ba't di ka lumabas? Ba't nag-stay ka sa loob? Kasi mami, hinihintay kita. At saka takot na siya. Pawis na takot. Nandun yung takot lahat. Na hindi ko ma-explain yung mukha niya. Diyos ko. Which is, thank you na rin sa na hindi niya pinabayaan yung anak ko. So, ganito yung sitwasyon namin dito, guys. Sa mga magtatanong dyan sa makikimarites, bakit kami na lang dalawa ng anak ko? Wala ho akong asawa. Wala na po akong asawa. Okay? Hiwalay na po kami at nag-divorce na po kami. Yun. Kasi baka magtanong kayo, uunahan ko na kayo sa mga magtatanong. Uunahan ko na kayo, bakit kayo lang dalawa? Wala ho. Wala ho. Divorce na po kami. Kami lang dalawa ng anak ko ngayon nakatira. At saka, na kami ng anak ko. Masaya na kami kung anong meron kami ngayon. At masaya na ako sa buhay ko. Sobrang saya na ng buhay ko. Huwag na kayong maraming tanong-tanong, mga makikimaritis dyan.
Uunahan ka na kayo. Kasi baka oh, ba't ka nag-ano? Oh, uunahan ko na kayo. Kung magtatanong kayo, bakit kayo lang dalawa ng anak mo? Nasaan na yung ano? Wala ho. Wala na po. Divorce na po. Period. Kung ano man yung dahilan, wala na po kayong pakialam doon. Wala na po kayo doon. Okay? Wala na po kayo doon. Huwag na kayong huwag na kayong makimarites. Tama na yung nalaman nyo na divorce na po ako. Dahil masaya na po ako sa buhay ko ngayon at masaya ko na po yung anak ko na kami lang. Okay? So, dito muna guys kasi tatapusin ko muna tong video na to kasi maglilinis muna kami. Maglilinis pa ako. Ang dami kong linisin. Buong bahay kailangan ko siyang linisin. Kasi every corner talaga nangingitim. So, kailangan ko linisin buong bahay. Kailangan ko siyang labhan ulit. Kumukuha lang ako ng shampoo kasi kanina talagang nanginginig pa ako. Yung nginig ng katawan ko, walang mapaglagyan. Nginig, takot, lahat, nandun na. So, bye-bye muna guys. Tatapusin ko muna to at saka ingat kayo lahat. Bye-bye.